Okay, I'm getting ready for work and this is my makeup look for today. Nothing special. Yes, ganyan lang yung mga makeup ko. Simple lang. Simple at hindi na ako nag-makeup ng bonggang-bongga dahil, nakakatamad na mag-makeup minsan. Yan. Pero dati-rati, talagang sipag kong mag-makeup. Pero tsaka pati yung makeup ngayon, parang hindi na nakakatulong sa aking kalusugan, kaya hindi na ako masyado nagme-makeup. Yes. Hindi dahil sa ayoko, kundi talaga lang na ang makeup ay nakakaabala na rin sa aking, lalo na sa aking mata. Yun, kaya hindi na rin ako nagme-makeup. Yun. Ito na lang makeup ko, face powder, tapos blush. Yun. Yun lang, tapos na. Hindi na ako nag-lipstick kasi isa pa rin yung lipstick na naduduwa lang din ako sa lipstick. Yan. Yung Maybelline medyo hindi na rin siya maano sa akin. Maganda naman pero naduduwal ako. Hindi ko alam bakit. O talagang naduduwal lang talaga ako. Yun. Sa lahat kahit anong gamitin ko. Walang lusot. Yan. Yan. Papasok na naman ako sa trabahong talaga namang minsan hindi ko feel magtrabaho. Lalo na pag may period ka. Parang ayaw mong pumasok, parang galit ka sa mga tao, parang galit ka sa mundo, parang galit ka sa sino man nahara sa'yo, parang ganun. Pero ngayon okay na ako ngayon. Kumbaga, wala na. Pero yun nga, pag may period ako kagaya nung nakaraan, lalo ako naiirita dun sa babaeng kinaiinisan ko, yun nga si Yolanda. Yun, grabe. Ayun, walang pagbabago, pero ngayon ang inisip ko na lang is, huwag na lang siyang pansinin. Kasi the more na pansinin ko siya, mananalo lang siya, diba? Kaya huwag na lang. Ngayon na lang ang goal ko is, hindi siya ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundong ito. Hindi siya ang dahilan para magpatuloy ako sa mundong ito. Ang main goal ko is magtrabaho, makaipon para sa aking retirement, at saka, mga pasyente ko, ang goal ko, yes, gagawin ko ang trabaho ko dahil yun ang nararapat, dahil yun ang goal ko. And yun nga. Kaya sa intindihin ko ko na lang is yung mga pasyente ko. Kasi sila yung talagang mas nangangailangan ng aking lakas, ng aking pasensya. Yun. Kesa siya na wala namang may itulong sa akin. Erase yan. Natutunan ko na lang na ngayon na huwag na lang siyang pansinin, alisin siya sa aking negativity. Yan. Kumbaga, pakinggan ko siya dito sa kabilang tenga, ilabas sa kabilang tenga, ganun na lang. Ganun na lang ang aking iniisip para hindi ako, yun nga, sabi ko nga, hindi ako nabubuhay para sa kanya. Nabubuhay ako para sa pamilya ko. Nabubuhay ako para sa sarili ko. And, hindi siya importante sa akin. Yan. Ito ang importante sa akin yung mga goal ko. Kaya, wag na lang magpa-apekto sa kanya. Dahil kahit saan ako pumunta, kahit anong trabaho ang puntahan ko, ay hindi ako tatantana ng mga katulad niya. Yun. Ilan lang naman siya. Siya lang naman talaga ang problema ko. Yung trabaho ko is, wala akong problema sa trabaho ko. Nagagamay ko na yung trabaho ko. Paminsan-minsan yung ma-atake yung panic attack ko. Pero dahil sa yun pag may period ako, alam niyo naman yung hormones natin pag may period tayo, yun ang dahilan. Kaya parang medyo parang nininervyos ka. Yun. Kaya napag-aralan ko na lang na ignorahin na lang yung ganung pakaramdam. Yun. Ano pa? Magaan yung trabaho ko ngayon kasi medyo naiintindihan ko na yung pasikot-sikot. Yung paggagawa ng report, medyo naiintindihan ko na rin ang paggagawa ng report. Meron pa rin ako na hindi naiintindihan, paminsan, pero iniintindi ko na lang on my own. Yun. Or tinatanong ko yung ibang nurse ko. Yan, yung mga nurse ko na mga Pilipina, sa kanila ako nagtatanong. Pero minsan, medyo hindi rin nila naiintindihan yung mga times 1, times 2 na yan. Kasi, iba pala yung paggawa nila ng report kaysa paggawa namin ng report. Yun, nung sa amin. Yun. Kagaya ng times 1 assist or times assist, ganyan. Minsan di ko naiintindihan yung ibang nagbibigay ng report sa akin, bakit walang nakalagay na times 1 or times 2 assist. Nakalagay lang is standby assist, ganyan. Walang nakalagay na times 1. Ibig sabihin ng times 1 is kung ilan yung taong magtutulong dun sa pasyente.
Kasi kailangan minsan na may tutulong talaga eh. Magtutulungan kayo sa isang pasyente. Kasi may pasyenteng malaki. May pasyente na 300 pounds. Grabe, singlapad siya ng kama. So, at saka singlaki siya ng tatlo siguro or quadruplets na aking katawan. Yun ang laki niya. Yun. Kaya kailangan ng malalaman mo doon kung ilan yung taong tutulong sa'yo. Minsan hanggang times 3 yan. O minsan hanggang times 4 pa pag talagang sobrang laki ng pasyente. Yun. Tapos, hindi ko rin naiintindihan minsan yung bed rest. Oh, yung bed rest, alam ko na pala. Yung bed rest, times 1, times 2, ganyan. Pinagsama yan, combination. Yung bed rest is, hindi na talaga siya makagalaw. Times 1, times 2. Hindi na siya rin siya di ba may mga tao na, yung mga matatanda or may sakit na, kaya pa nilang igalaw yung katawan nila. Yung halimbawa man ng is pagtihaya, pagtagilid, ganun. Kaya pa nilang igalaw yung mga sarili nila. Pero merong pasyente na, yun na ngayong bed rest, hindi na nila kaya. Meron kasing pasyente na parang comatose na ganyan. Or talagang wala nang kakayahan na maigalaw ang kanyang katawan. Yun na yung bed rest, times 1, times 2, times 3. Tapos yung standby assist naman is, nakakagalaw pa siya. Standby is, parang independent pa rin siya. Or standby to independent. Kasi nakakatayo pa siya ng kanya, nakagalaw siya ng kanya, nagagawa niya pa lahat ng mga bagay na kaya niya ng sarili niya. Although, nandyan ka para bantayan siya. Para in case na matumbas siya or mangailangan siya ng tulong is madali mo siyang matutulungan. Kaya nandun ka lang sa isang tabi, nakaupo ka lang or iniintay mo lang kanyang pagtulong, paghingi ng tulong sa'yo. Tapos ano ba? Meron pa yung, yung independent ang madali. Kasi independent means kaya niya ang sarili niya, hindi mo siya kailangang tulungan. Or kung tumulong man siya is, madali mo siyang matutulungan. Kasi nga, pupunta ka lang sa kwarto niya, hindi mo siya kailangang bantayan, bibigay mo lang yung hinihingi niya. Halimbawa, gusto niya ng tubig na may yelo. Hindi dadala mo siya ng tubig na may yelo. Yun ang independent, yun yung pinakamadali na pasyente. Ano pa? Yun ang ilang klase ng paggagawa ng report. Ano pa? Yun lang ba? Bed rest, independent, standby assist, standby. Yung mga ganun, yun lang ata, 4 na klase or 4 na klase yata. Nakalimutan ko na ilan. Yun ang paggagawa ng report. Kaya ako, ang ginagawa ko at ang natutunan ko sa sarili ko paggagawa ng report. Kahit binigyan ako ng report ng mga karelyebo ko, tinatama ko pa rin yun. Kasi minsan, nagbibigay sila ng report na nakalagay doon is IV. Tapos wala na palang IV sa iyong pagkuha ng relyebo mo. So, pagpasok mo doon sa pasyente, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung kwarto, tapos tinitingnan ko rin siya, tinitingnan ko yung mga gamit na nakakabit sa kanyang katawan. Yun. Minsan, tapos binabasa ko yung report ko. Nakalagay doon sa report ay IV, nakasuot nga daw siya ng IV, or may nakalagay or nakakonect na IV sa kanya. Tapos sabi ko, wala namang IV. Pagtingin ko dun sa kanyang katawan, walang IV. Wala na rin yung IV sa tabi niya. So, inaano ko, binubura ko yan. Speaking of, magdadala ko ng lapis para mabura ko yung aking report. Para kung mali man yung binigay na report sa akin is may itama ko. Pangit kasing tingnan pag bura-bura. Yan. So, yun. Sabi ko, walang IV. Pero nakalagay is IV. So, bura ko yan, tanggalin ko yan. So, nakalagay na lang is saline lock. Yun. Tapos, minsan naman, ang ilalagay dun sa report ay weak daw, pero lakas-lakas naman niya pagdating sa'yo. So, ibig sabihin, nagbago na yung parang katawan niya. Ibig sabihin, galing siya sa operasyon. Tapos, sa kanya, doon sa karelyebo mo, kaya mahina siya. Tapos, sa akin ng turn, wala na. Tapos na yung, operasyon niya, magaling na siya kumbaga. Kaya gano'n na, nagbago na. So, yung report is mababago. Hindi yun yung pinakang final report. And then, yun nga. Tinitingnan ko rin sa computer. Bukod pa sa pagtingin ko dun sa loob ng kwarto at sa pasyente, tinitingnan ko rin sa computer kung ano yung pasyente, kung ano yung mga nakakabit sa kanya. So, yun. Medyo napapag-aralan ko na unti-unti. Pero yes, ang trabaho namin is mahirap pa rin kahit paano. Lalo na pag hindi mo alam ang gagawin mo. Pero masasanay ka rin kalaunan. Yun nga. Mas nakaka-stress pa rin yung talagang ikaw is, yun na nga. Kagaya ng ibang mga katrabaho ko na ganap ng nagtatrabaho ng ganong trabaho. Talagang mahirap. So, yun lang. Ako ay magbibihis na at
magsusuot na ng aking uniform at papasok na sa trabaho. Bye!